Hello, Hungry Minds. Ang pag-uusapan natin ngayon, Science is the Answer, is in reaction to the global energy crisis na nangyayari ngayon, no? Ilang dekada na, hindi, ilang siglo na pala, centuries, no? Since Robert Street and invented the internal combustion engine, tapos marami pong scientists saka inventor ang nag-improve noon. Isa sa mga significant improvement yung ginawa ni Klaus Otto saka together with Daimler, Gustav Daimler, no? Ang inventory ng Mercedes-Benz. Yung ginawa nilang internal combustion engine naging gas charge, no? Yung gasolina, gas vapor yung pumapasok, so mas malakas yung putok, yung sipa sa piston, no? Naging dependent na yung mundo sa petroleum, no? Earlier, siyempre, pati yung oil production, then of course na invento ni Rudolf Diesel yung diesel engine, no, na naging unang ginamit sa mga barko, mga electric power plant, no. Ever since naging dependent yung mundo sa petroleum. Tapos andyan na yung mga monopoly ng British, mga Amerikano, at naging bilyonaryo yung mga producing countries, no? Lalo na sa Middle East kung saan maraming deposito ng langis, no? Ngayon, dahil sa giyera sa Iran, nararamdaman na ng mundo ang kahirapan, no? Dahil hindi na makalabas yung fuel doon, tapos andyan pa yung pagsasamantala ng mga lambuhalang oil company at pabaya ng gobyerno na hindi lang silang magtaas kasi may lagay para sa gobyerno, no? Kaya, yun, nakita ko sa Facebook, kawawa yung mga commuter sa Manila, walang masakyan. Yung gusto, ang mahal, pati yung LPG. Ako, actually, yung LPG ko may kunting laman pa, pero siguro 2, 3 araw pa yon. Pero bumili na lang ako ng bago kasi baka next month wala ng LPG. Kasi binomba nga yung LNG, yung liquefied natural gas, no? At saka siyempre LPG, petroleum based din yan, yung liquefied petroleum gas. Maubusan, di magkahoy, no? But anyway, nakikita ko kasi dapat maging wake up call din to sa mundo, no? That we should have alternative energy sources. At diyan papasok ang siyensya. Sabi ni Aristotle noon, if only musical instrument can play by themselves, if only water could flow by itself, if only boats could propel by itself, there will be no need for slaves. Kasi syempre noon, pag nagsisymposium sila, inuman, may mga slaves tumutugtog ng mga musical instrument, no? Ganon din ang tubig, igib ka. Ganon din ang mga bangka na malalaki, yung mga trireme noon, kailangan may nagsasagwan. But all of that today is made possible by science. Lahat na nakikita natin sa paligid natin ay bunga ng siyensya, kahit itong video na to, itong kuryente, bunga lahat ng siyensya. Hmm? Kahit tayo, siguro kung di sa siyensya, matagal na akong patay, no? O karamihan sa atin, matagal na rin patay, no? May panahon no na pag na-diagnose ka ng tuberculosis, that's it. That's your death sentence. Ganon din ang leprosy. Ngayon, may mga gamot na yun, no? Hindi na, no? At dahil sa siyensya, no, siyensya din ang sasagot sa problemang ito, alternative energy sources. Kahangahangang China kasi siguro nakita na nila to yung dependency natin sa petroleum. So maaga pa, no? Talagang nag-divert na sila sa alternative energy sources, no? Nuclear. Ngayon, hindi lang may mga fourth generation nuclear power plant na sila using thorium instead of uranium. Mas safe. No? At sa Palawan daw, maraming deposito ng thorium dyan. Electric cars, naku, kahit saan ka sa China, lahat ng taxi doon, electric na. Dito, BYD is becoming
popular electric motorcycle, lahat, no? Hindi na siya dependent sa petroleum, no? Talagang hydroelectric, solar, wind, energy sources. Ang dami nakita ko mga windmill doon sa China. No? So it's a wake-up call for the world. No? Uh, Kasi nga, ito na, hirap na. Tapos, siyempre, for decades, no, na-monopolize mo ng US yung dollar trade kasi dollar ang ginagamit eh. Pero ngayon, goodbye petrodollar na kasi many countries are trading in their own currencies. So, kaya nga ginira na ng US ang Iran kasi Iran ang papatay sa petrodollar. Iran will steal the coffin of petrodollar. Kaya ayaw nilang mangyari yan. But nonetheless, no, we should give more priority to science. Alam nyo, may mga kaibigan ako sa Philippine Inventor Society at sila ay nalulungkot na wala man lang doon suporta sa gobyerno. Itong fluorescent daw, Pilipino yung nag-invento nito eh. Si Dingley dati nag-invento rin ng sasakyan gamit ay tubig. Ako, nawala na yun. Kasi actually, isa kasaysayan, maraming invention ang sumulpot na hindi na gumagamit ng gasolina para sa mga sasakyan pero pinagpapatay daw sila ng OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries kasi syempre um, uh, takot silang mawalan sila ng negosyo. At ang oil is not forever. No? Oil is not forever. No? In fact, delikado ngayon kasi yung oil parang synovial fluid yan eh. Yun ang naglo-lubricate din sa plates ng earth. Kung ubusin mo yan, eh, baka mag-collapse, mag-lindol ng tudo-tudo yung mga tectonic plates. No? Kaya, hindi rin forever yan. Kaya dapat it's high time to explore other energy resources and science has the answer. In fact, nung na-discover yung elektrisidad at ginamit na, may pangamba no na baka daw maubusan na ng copper ang mundo kasi syempre sa linya eh. Sayang yung kay Tesla, yung di na kailangan ng transmission line pero sinupress din yun eh. No? Baka daw maupusan ng copper ang mundo kasi sa dami-daming ginamit sa mga linya ng mga transmission lines, mga poste. Then science answered it, no? Yung dumating yung aluminum reinforced steel, yung mga puti na makikita natin sa mga power line, no? Yun. Tapos dumating din yung fiber optics, no? To transmit information sa mga internet natin ngayon. O hindi na gumagamit ng copper or anumang metal. So, talagang nag-evolve. In fact, nung naimbitahan ako magbigay ng talk sa Guangdong University, Foreign Studies University, ang topic ko is people to people exchanges. At nag-focus ako sa language barrier as a problem in people to people exchanges, no? Lalo na karamihan sa atin hindi marunong mag-Chinese, karamihan sa mga Chinese hindi marunong mag-English, no? But that will also be a thing of the past because of science. In fact, may inuman kami ng mga kaibigan ko doon, may kami, parang earphone tapos parang may box na central processing unit niya. Sasalita ako sa English, na-translate doon sa Chinese, nagsasalita sila sa Chinese, na-translate sa English. Pero mukhang mabagal pa, mga first generation pa lang to eh. So, in fact, sabi ko nga sa talk doon, dapat mga AI companies, mga tech companies to invest more on this translation device. No? Kahit sa cellphone, may mga apps na. No? Sa WeChat, Chinese ang tinitext, pwedeng i-translate. O may apps din ako. Yung Chinese character, iscan mo, lumalabas yung English translation. Baka in the future, may glasses na. Tingnan mo lang yung Chinese character, mababasa mo na, translate na yung ng salamin mo. You'll never know. It's really advancing. So, language barrier will be a thing of the past because of science. So, we should invest more in research. In fact, I played this game Civilization by Sid Meier's. No? Ano kasi dyan may mag-allocate ka ng budget mo sa trade, sa military. Ako palaging pinakamalaking allocation ko sa budget ko sa science, no, research. Kaya palagi akong nananalo kasi palagi akong may advanced weaponry dahil sa malaking budget nilalagay ko sa science, no. So kahit sa weaponry, no,
ah, isang balakid na nakikita ko sa Pilipinas na talagang for us to have a scientific culture kasi ang psyche, ang thinking ng Pilipino is still pre-scientific, cultic and superstitious, no, dahil sa pagkareliyoso ng mga Pilipino. Although maraming mga pare na top scientists, although suppressed din sila ng simbahan tulad ng hinahangaan kong si T.R. Desjardins. Yung bachelor's thesis ko was on T.R. Desjardins, isang Jesuita na archaeologist, no? Suppressed din siya. Ganon din si Gregorio Mendel, no? The father of genetics. Anathema din siya sa community niya kasi because of his scientific research. Also with Lemaitre, yung nag-propose ng Big Bang Theory. So, andyan talaga yung conscious effort ng reliyon to suppress science. Ayaw nilang tumalino ang tao kasi siyempre mawawalan sila ng sumulunod, no? Mawala ng sumulunod, mawala ng control, mawala ng pera. Ganun lang yun eh. Pero eventually, I don't think we can stop it, no? So, it's high time, no? Uh, in fact, ang ano ba yun? STEM ata yun, STEM ba yun? Science, technology, yung magpo-proceed sa mga engineering courses, whatever, doon sila sa STEM program. No? Pero malayo pa. No? In fact, hina talaga sa China, grade school pa lang, mga project nila, robotics na. Eh dito, Pepe and Pilar pa rin tayo. Pepe, Bantay, Chase, Pepe. Pepe, Chase, Bantay. So, ganun. We are what we are right now because of science and technology. So, dapat wag nating harangin doon. And who knows, maraming magagaling na Filipino scientists. No? Kailan may pinapirate ng ibang bansa. In fact, sa UP Los Baños, nung hindi pa UP Los Baños yan, parang college, yung Paris trip lang yan, something something. May mga Filipino scientists dyan who perfected or improved or enhanced, developed the creation of paper. Pero wala, pinirate din sila ng mga American companies, no? Yung tinatawag natin na brain drain. So, wake up call sa mundo na hopefully in 2, 3 years time kasi mabilis nga yun eh. Hindi na tayo maging depende sa petrolyo as our energy source. No? Maraming lumalabas ng mga teknolohiya. Pero dyan nauna ang China. Eh si Trump, ang mentality ni Trump, drill, drill, drill pa rin eh. Kaya ano na magdi-drill mo? Oh? Mahirap pala yan kasi actually katatapos ko lang ng TV series na Landman, yung oil industry sa Amerika. Hindi pala ganun kasimple yun at saka parang casino pala yun. Lalo na sa offshore drilling. Isang drill mo pala dyan is $5 million pag wala kang tinamaan. No? In spite of the technology, satellite, geology, may chances pa rin na wala kang tatamaan. Goodbye na yung $5 million mo. So, it's a wake-up call for us and we have to be more scientific-minded, encouraging our youth. Wag dapat tigilan ng gobyerno at bigyan ng sapat na suporta, lalo na yung Department of Science and Technology natin, baba palagi ng budget niyan. No? Science is the answer to all these problem. No? So hopefully in 2 to 3 years time, hmm, uh, who knows, goodbye petroleum na. Sana, because it's also a pollutant. No? Where we have to evolve towards green technology. So let's be more scientific.